Okay, sa mga ang gandang araw po ulit sa inyo mga kaibigan. Ako po si Dave, ng Kwentuhan TV. Follow me on Facebook, Victoria_24 at yahoo.com. Post lang po kayo dyan ng one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman, pwede pag-usapan at pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, problema ng kapitbahay nyo, o kahit na sino. O kaya kung may problema kayo, na medyo nahihirapan kayo, alay nyo, matulungan ko kayo. Diba? Okay. Para sa unang paksa po natin sa araw na ito, bakit nagkakaroon ng hindi maipali? Sino ba nagsulat ito? Kapangit naman ang di ko magkano maintindihan. Kasi sila po mga kawentuhan, saglit lang po. Saglit lang. Okay. Bakit nagkakaroon ng hindi maipaliwanag na lakas ang tao pag nasa panganib ang taong mahal nila? Ano? Kapansin ko to eh. Kasi sa mga balita, diba? Sa mga nasunugan, pamilyar to. Ang sabi ng iba, kabalitaan niya, bawa, kaanak niya, dadaganan ng ref na malaki. Kabigat nun. Gugulat ka, pating, maliit na tao. Siguro ang height ng mga 5 flat. Laki ng ref, matangkad pa sa kanya. 6-footer, lapad ng ref. Tapos, inadaganan yung taong mahal niya. Sa tipo ng pangangatawan niya, sa katangkad niya na yun, kalarin mo na buhat yung ref. Nailigtas yung kapamilya niya. Di ba yung membro ng pamilya na iligtas niya? Kakaroon ng hindi maipaliwanag na lakas. Ipin mo. Wala sa itsura niya. Pero pagawa mo sa kanya yan, nang wala nasa panganib. Walang ganun sunog. Wala mapapahamo na kapamilya. Tingnan ko lang mabuhat niya yung ref na yung labo. O kaya naman ganito. Sa sitwasyon ng bawa, may isa kang kapamilya pa din. Bawa, nadulas sa alanganin. Bawa, sa isang lugar, tumutuloy-tuloy, nagbibiro, nadulas. Hindi naman nalaglag, bawa, nakakapit siya doon sa bato. Ikaw naman, gusto mo siya iligtas. Sa normal, hindi mo kayang mag-angat na isang paso. Lawit mo yung paso. Tingnan ko lang, maiangat mo yun ng halos isang kamay lang. Pero try nyo, kapag may mapapahamak na kapamilya nyo, na malalaglag, sasabihin ko sa inyo, kahit maiangat niyo kapamilya nyo, kahit gano'n siya kalaki, gano'n siya kabigat, mabubuhat nyo yan. Tandaan nyo yan. Kaya, hindi na tayo dapat nagtatakasan, hindi maipaliwanag lakas ng tao kapag may napapahamak na taong mahal niya. Okay? Next. Bakit kaya may mga tao na humihiling sa Diyos na para sa kapapahamak ng iba? Talaga naman ito nagsulat. Pasensya na po mga kakwentuhan. Hindi po kasi ako nagsulat nito kaya di ko po gaano mabasa. Saglit lang po. Okay. Bakit kaya may mga tao na humihiling sa Diyos na para sa kapapahamak ng iba?
kaysa hilingin na lang ang ikakabuti ng kanyang kapwa. Ako maraming tatamaan dito ang sasabihin ko dito. Kasi sabi nila, ito kadalasan dito siguro, tingnan dito, inggit eh. At sabi nila ba, lingi sana po Lord, paghirapin niyo po yan, napakasama po ng ugali niyan. Kaya sana po Lord, mataliso siya, mamudmud, pumutok ang uso. Sabi na sana po Lord, iwan niya ng asawa niya. Para maranasan niya ang gaano kasakit. Mga kwentuhan, mali yan. Sabi nga nila, pag gumiling ka, sabi nga nila, hindi mo pa hinihiling, alam na ng Diyos. Pero kapag ang hinihiling mo, ikapapahamak ng kapwa mo, ako, malabo ka kay Lord na ibigay sa iyo yan. Kaya mga kwentuhan, wala, kabayan. Wala kang gumaya sa ibang tao, baka pagdating ng pagbabalik ni Lord, i-shoot kayo doon sa nagbabagang dagat. Naku, init doon. Kawawa kayo doon. Mga kwentuhan, maging mabait po tayo. Okay? At yan po nagtatapos ang paksa natin ngayong araw. Ako po si Dave ng Kakwentuhan TV. Follow me on Facebook, Victoria_24@yahoo.com. Post na po kayo doon ng one word, one sentence, or quotation. O kahit na naman, kaya natin pagkwentuhan. Problema mo, problema ng magulang mo, problema ng kapitbahay mo, o problema na kahit na sino. Kung may problema kang mabigat, alam ng payo, malay mo, patulong ako. Diba? Ayun na, bukan nyo lang. Okay. At susunod po, bye-bye!